ilalim ng isang lumang minahan, sa dilim ng mga lihim at kasinungalingan, may umusbong na kwento. Isang kwento ng pagkakataon, ng pag-ibig at ng isang paglalaban na hahamakin ang lahat, maging ang sariling pamilya. Isang aksidente ang naging simula ng pagkakakilala ng dalawa. Isang pagtinging naging pagmamahal. Isang pag-iibigang itinuring na bawal, ngunit pilit lumalaban sa hangganan ng agwat sa buhay. Isang dalaga na anak ng mayamang tagapamahala ng minahan at isang simpleng manggagawang may pangarap lamang para sa kanyang pamilya. Dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana, ngunit pilit pinaglalayo ng mundo. Kapag ang pag-ibig ay dumaan sa pinakamadilim na lagusan, may liwanag pa bang naghihintay sa dulo? Tunghayan ang kwento ng pagmamahalan, paglaban at pag-asa. Ano meron dito? Bakit kaya hindi na sila nagmimina dito? Tanong ni Rose sa kanyang sarili at marahan tumungo sa tunnel na nakita niya. Lubos ang pagkamangha ni Rose habang pinagmamasdan ang loob ng inabandonang tunnel. Sapagkat sa ilang taon niyang sumama sa kanyang ama sa mga minahan nito, ay ngayon lamang siya nakakita ng inabandonang minahan. Miss! Bago pa man makalayo si Rose mula sa entrance ng tunnel, ay may isang lalaking humila sa kanya palabas, sapagkat hindi niya napansin na gumuho pala ang entrance nito. Tinamaan ng ulo ni Rose ng isang malaking tipak ng bato at patuloy ang pagdurugo nito. Nakita ni Rose ang maamong mukha ng binata bago siya nawala ng malay sa mga bisig nito. Hindi naman nag-alinlangan ang binata na dalhin siya sa ospital dahil na rin sa mga sugat at galos na natamo niya. Nang magising si Rose ay nakita niya na ang lalaki nagligtas sa kanya ay binabantayan siya. Buti naman at gising ka na. Saad ng binata at inalalayan si Rose na makaupo sa higaan tsaka inabutan ng tubig. Anong pangalan mo? Mautal-utal na tanong ni Rose. Ako? Ay, oo nga pala. Ilang araw na kitang binabantayan dito sa ospital. Hindi mo pa ako kilala. Ako nga pala si Tyrone. Ikaw, anong pangalan mo? Saad ni Tyrone. Ako si Rose. Tsaka, anong ibig mo sabihin na ilang araw mo na akong binabantayan? Tanong ng dalaga. Napabuntong hininga si Tyrone at sinabi, Ilang araw ka na kasing nakakomatose. Halos 3 araw ka na rin hindi gumigising. Pero sinabi ng doktor, hindi ako dapat mag-alala kasi gigising ka na raw anytime. Lalo na, hindi naman malala ang kondisyon mo. Labis na ikinagulat ni Rose na ang binata na nagligtas sa kanya mula sa pagkakakulaps ng tunnel ay siya rin na nagbantay sa kanya sa ospital. Hindi niya maiwasan na unti-unti na mahulog sa binata. Ramdam ni Tyrone ang pagbilisang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay na love at first sight siya sa dalaga noong una niya ito makita. Ilang araw rin tumagal pa si Rose sa ospital at binantayan siya ng binata. Doon nagsimula na mas lalo mahulog ang loob nila sa isa't isa. Habang nag-uusap sila Tyrone at Rose sa hospital room ng dalaga, nagulat si Rose na makita ang kanyang ama. Dad, saad ni Rose sa kanyang sarili at marahan siyang niyakap ng kanyang ama. Baka sa mukha ni Mr. Reyes ang pag-aalala sa anak niya. Ilang araw na kitang hinahanap. Nandito ka lang pala sa ospital. Bakit hindi mo agad ako tinawagan na nasa ospital ka pala? Dad, sorry. Habang nag-uusap sila Rose at ang kanyang ama, ay napansin ni Mr. Reyes ang binata na sa tabi ni Rose. Sino tong lalaking to? Tanong ni Mr. Reyes. Dad, siya po si Tyrone. Ang lalaki nagligtas sa akin mula doon sa tunnel na nag-collapse. Paliwanag ni Rose sa kanyang ama. Pinasalamatan ni Mr. Reyes si Tyrone at nang malaman niya na trabahador niya ang binata ay binigyan niya ito ng taas sweldo.
Pagkatapos sa eksena na yun ay binayaran na ni Mr. Reyes ang bill ng kanyang anak at inuwi na sa tinutuluyan nilang bahay sa taas ng bundok. Dahil tatapusin na lang niya ang mga dapat niyang gawin sa kanyang minahan at iuuwi na niya ang kanyang anak sa minahan. Ilang araw na nagpahinga si Rose bago siya pinayagan ng kanyang ama na sumama sa kanya pagbalik ng minahan. Agad na hinanap ni Rose ang binata dahil nais niya muling makita si Tyrone para pasalamatan ng maayos. "Tyrone!" Tawag ni Rose sa binata. Bakas naman sa mukha ni Tyrone ang pagkagulat nang makita niya ang dalaga. Ano ginagawa mo rito, Miss Rose?" "Ay, grabe. Masyado mo naman ako na formal kausapin. Para noong isang araw lang ay nakikipagbiruan ka pa sa akin. Rose na lang itawag mo sa akin. Wag na Miss Rose." Saad niya. "Baka kasi mapagalitan ako ng iyong ama kapag nakita niya tayo magkausap." Paliwanag ni Tyrone. Natatakot kasi si Tyrone kay Mr. Reyes at baka mawalan siya ng trabaho kapag hindi na niya alam ang kanyang limitasyon. Gusto na rin niya lumayo pa kay Rose upang hindi na mas lalong lumalim pa ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. "Hayaan mo si Daddy. Ako bahala sa'yo," saad ni Rose. Bago pa man makapagsalita si Tyrone ay hinila na siya ni Rose at nagsimula niya igala ang dalaga sa may minahan. Simula ng araw na yun ay halos araw-araw na magkasama ang dalawa. Minsan na hindi na nakakapagtrabaho si Tyrone dahil kay Rose, pero ipinapaalam ng dalaga si Tyrone sa kanyang ama kaya kumpleto pa rin ang sahod ng binata. Hanggang sa isang araw, habang magkasama ang dalawa, ay hindi na napigilan ni Tyrone ang halikan si Rose sa mga labi. "Tyrone?" Sorry. Agad na lumayo si Tyrone sa dalaga. Ngunit bago pa makalayo si Tyrone mula kay Rose, ay hinila na siya ng dalaga papalapit sa kanya at hinalikan pabalik. Matapos ang pagsasalo nila ng isang matamis na halik, ay natahimik na lamang ang binata dahil sa gulat. "Mahal kita, Tyrone." "Mahal rin kita, Rose." Saad ni Tyrone. Niyakap na mahigpit ni Tyrone ang dalaga. Formal na niligawan ni Tyrone si Rose. Nagpasya ang dalawa na itago ang kanilang relasyon sa ama ni Rose. Dahil alam ni Rose na hindi siya papayagan ng kanyang ama na makipagrelasyon kay Tyrone. At pumayag naman ang binata dahil naintindihan niya ang kanilang sitwasyon. Sa mga sumunod na araw ay palihim na nag-date ang dalawa. Hanggang matapos ang 2 buwan na panliligaw ni Tyrone at sinagot na siya ng dalaga. Walang araw na hindi nag-effort si Tyrone para sa dalaga. Ginawa ng binata ang lahat para lang sumaya si Rose at maramdaman niya na mahal talaga siya na binata. "I love you, Rose." "I love you too, Tyrone." Hinalikan ni Tyrone sa noo ang dalaga bago tuluyang magpaalam at umalis na. Pumasok na sa loob ng bahay si Rose. Kakauwi lamang nilang dalawa galing sa kanilang date. At anong oras na nakauwi si Rose sa kanilang bahay, ngunit hindi naman siya tinanong ng kanyang ama. Kaya dumiretso na siya sa kanyang silid at nagpahinga na rin. Kinabukasan, nang patungo si Rose sa may minahan, ay diretso niyang hinanap si Tyrone. Ngunit nakita niya na nag-uusap ang kanyang ama at si Tyrone. Kaya nagtago siya sa gilid upang makinig sa usapan ng dalawa. "Ayaw ko nang makita ka pa na kasamang anak ko. Ito na ang una at huling beses kong babalaan ka." Babala ng ama ni Rose. "Pero sir, mahal ko pong anak niyo." Saad ni Tyrone. Ngumisi si Mr. Reyes at sinabi, "Gusto mo ba na mawala ng trabaho?" "Ayaw po." Umiling si Tyrone. "Kung ganon, makinig ka mabuti sa akin. Layuan mo ang anak ko at huwag mo na siya kausapin pa kahit kailan. Yan lamang ang paraan upang masigurado mo na hindi ka mawawala ng trabaho." Saad ni Mr. Reyes. "Nagkakaintindihan ba tayo?" Wala lang nagawa pa si Tyrone at napatangon na lamang.
Pagkatapos umalis si Mr. Reyes ay naiwan mag-isa na lamang si Tyrone at halos mapaiyak dahil sobra talaga niya mahal si Rose at mahihirapan siya layuan ang dalaga. Nang makaalis na ang ama niya ay agad niyang nilapitan ang kanyang nobyo at niyakap na mahigpit si Tyrone. "Huwag mo isipin na sinabi ni Daddy. Ako nang bahala sa lahat. Kakausapin ko siya," saad ni Rose. Kumalas si Tyrone mula sa pagkakayakap ni Rose at sinabi, "Mahal kita, Rose. Pero patawad, kailangan na natin tapusin ang relasyon natin. Alam mo naman na kailangan ko ng trabaho na ito para sa pagpapagamot sa lola ko, di ba? Kaya sana maiintindihan mo ang sitwasyon natin. Paalam." Nagmakaawa pa si Rose kay Tyrone, ngunit hindi na siya nilingon pa ng binata. Sa mga sumunod na araw ay patuloy pa rin sinusubukan kausapin ni Rose ang binata. Pero tumupad sa usapan si Tyrone. Hindi niya talaga pinansin na ang dalaga. Lalo na, mas importante ang buhay ng kanyang lola kaysa sa pagmamahalan nila ni Rose. Kaya kahit ano pang gawin ni Rose sa pagmamakaawa at pakiusap kay Tyrone, ay hindi na siya pinansin pa ng dalaga. Hanggang sa kusa na siyang inuwi ng kanyang ama sa Maynila. Doon ay nalaman niyang 3 buwan na pala siyang buntis. Nang maalaman niyo ng kanyang ama, ay nais ito ipalaglag ang mga ipinagbubuntis si Rose. Ngunit hindi pumayag si Rose na ipalaglag ang kanyang mga anak at nagkaroon sila ng malaking pagtatalo ng kanyang ama. Kaya nagdesisyon si Rose sa tumakas habang natutulog ang kanyang ama at bumalik sa probinsya upang hanapin si Tyrone at sabihin sa kanya ang magandang balita. Nang makarating si Rose sa probinsya ay sinubukan niya kausapin si Tyrone pero todo iwas pa rin ang binata. Ngunit nang malaman niya na buntis si Rose ay nag-usap silang dalawa at nagpa siya na ipaglaban ang kanilang relasyon. Kinabukasan ay nahanapin ni Rose ng kanyang ama at pilit na pinapauwi sa Maynila. Sinundan si Rose ng kanyang ama pabalik ng probinsya dahil ayaw niya sa lalaki. Pakiramdam ni Mr. Reyes ay hindi mabibigyan ni Tyrone si Rose na magandang buhay. "Uuwi na tayo, ngayon din!" Galit na saad ni Mr. Reyes at pilit na hinahawakan ang kanyang anak. Inagaw ni Tyrone ang mga kamay ni Rose mula sa ama nito at sinabi, "Papanindigan ko po ang anak niyo. Sa ayaw at gusto po ninyo ay magsasama kaming dalawa at papalakihin namin na magkasama ang batang pinagbubuntis niya. At anong ipapakain mo sa anak ko? Magtatrabaho po ako. Magsisipag po ako para mabigyan ng magandang buhay ang anak ninyo." Sambit ni Tyrone. Sa pagkakataon na yun ay hindi na niya ahayaan na madaan siya sa takot. Nais na niya ipaglaban ang pagmamahalan nila ni Rose, lalo na nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Gusto niya na lumaki ang kanyang anak at masilayan ito na lumalaki. "Dad, mahal ko po si Tyrone at wala na pong magbabago doon. Please po, hayaan na po sana ninyo kami maging masaya at magsama." Pakiusap ni Rose sa kanyang ama. Nakita ni Mr. Reyes na talagang mahal ni Rose at Tyrone ng isa't isa, kaya hinayaan niya ang dalawa na magsama at magpakasal. Si Mr. Reyes ang nag-asikaso ng pagpapakasal ng dalawa. Masaya naman si Rose na sa wakas, matapos ang matinding pinagdaanan nila ni Tyrone, ay hinayaan na siya ng kanyang ama na makasama ang lalaking pinakamamahal niya. Nang maikasal sila ni Tyrone, ay nagpatayo sila na sarili nilang bahay. Walang araw na hindi siya inalagaan ng binata. "I love you, Rose," saad ni Tyrone. "I love you too, Tyrone," sambit ni Rose. Hinalikan ni Tyrone sa noo si Rose at marahang inalalayan na makahiga sa kama dahil malaki na ang tiyan ng dalaga. Makalipas ang 4 na buwan ay nanganak na si Rose at pumunta ang ama ni Rose upang dalawin siya at ang apo nito. Masaya si Rose na makita ang kanyang ama at asawa na magkasundo.
Inabot ng nurse ang kanilang bago silang na anak kay Mr. Reyes at Tyrone dahil kambal ang dalawa. Nandito ako kasi gusto kong dalawin ang anak ko at ang mga apo ko. Gusto ko rin sana sabihin na inilipat ko na sa pangalan mo, Tyrone, ang minahan sa may probinsya upang doon ka na mismo magtrabaho bilang boss. At ikaw na ang magmamanage ng family business natin dahil parte ka na rin naman ng pamilya. At si Rose ang aalalay sa iyo sa bawat gagawin mong plano para sa negosyo. Sambit ni Mr. Reyes. Hindi naman makapaniwala si Rose at Tyrone sa sinabi ni Mr. Reyes, pero ipinakita niya ang business permit at talagang nalipat na sa pangalan ng dalawa ang negosyo. Sobra naman nagpasalamat si Tyrone sa kanyang father-in-law. Niyakap naman na mahigpit ni Rose ang kanyang ama at nagpasalamat. Pagkatapos ng ilang oras sa pananatili ni Mr. Reyes sa ospital ay nagpaalam na rin siya umuwi. At naiwan na sa ospital si Tyrone upang bantayan ng kanyang mag-ina. Masaya ako na sa wakas ay tanggap na rin tayo ng iyong ama. Kahit tagal ko tong hinintay. Hindi ko lubos akalain na tayo rin pala ang magkakatuluyan bandang huli. Hindi ako nagsisisi na ipinaglaban natin ang pagmamahalan natin hanggang huli. Saad ni Tyrone at hinalikan sa noo ang kanyang asawa. I love you, Tyrone. I love you too, Rose. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!